Si Sir Marvin. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng dalawang salita na nasa ating pisara. There and there. Tama. Pareho sila ng tunog pero hindi sila magkapareho ng usage o function sa pangungusap. Ang tawag natin dito ay homophones, kagaya ng mga video na nauna. Ang homophones ay mga salita na magkapareho ng tunog pero hindi magkapareho ng usage sa pangungusap. There and there, alam naman natin na magkaibang spelling nila. Yung una yung may spelling na T-H-E-I-R, tinatawag natin ito possessive adjective, nagpapakita ng pagmamayari. Samantalang yung isa na may spelling na T-H-E-Y'-R-E, ito ay tinatawag natin na contraction ng mga salitang they plus are. Tandaan natin, nagbibigay tayo dito ng translation sa ating video para naman bilis ninyong maunawaan or magamit ang mga salita kapag kayo ay patuloy na nalilito kung paano sila ginagamit. Tandaan na pwede nating i-translate yung unang salita na there, ito, ng ang kanilang. Okay? Ang kanilang. Tandaan mo, pag nagpapakita ng pagmamayari, ang kanilang there. Samantalang yung isa ay spell out natin or i-separate natin kasi ito ay tinatawag na contraction. So, ito ay, di ba, they are siya. So, ito ay tinatawag natin na sila ay. Okay? Pwede rin natin sabihin na sila ang. Yan. So, sa ganitong paraan, pag translate natin, mas mabilis nating matatandaan kung alin ang dapat gamitin sa mga pangusap. So, bago tayo magpatuloy sa ating examples, tandaan natin, ulitin ko, pag sinabi natin there, possessive siya, possessive adjective, nagpapakita ng pagmamayari. Ang kanilang. Okay? Samantalang yung isa, itatranslate natin, tama, sila ay or sila ang. So, magbigay tayo ng mga halimbawa dito sa harapan. So, they are ang ating gagamitin. So, mag-iisip muna tayo ng pag-aari or bagay or kahit anong paman, basta't pagmamayari ng mga simuno na ating pinalitan. Let's have this example. Ang unang ibibigay ay gumagamit ng there. Ibig sabihin, magpapakita tayo ng pagmamayari. Dito, tandaan natin na gumagamit tayo ng, pag ginagamit natin ang there and there na magkaibang spelling, no? Gumagamit tayo ng they, or we are rooting this from the pronoun they. Ibig sabihin they, sila. Okay, tandaan natin ha. So yung there and there, galing siya sa they or pronoun, ibig sabihin ay sila. Tama po? So ibig sabihin pag sila, marami. Ibig sabihin plural. Tama pa? Plural, marami, higit sa isa. Now dito, di ba ginagamit natin ng pronoun para halilihan yung pinaka simuno or noun ng pangungusap. So dito, ang tinutukoy ng there ay yung students. Bakit there? Kasi ang ating simuno ay higit sa isa. Maraming mga estudyante. Now, kaya there ang ginamit dahil ito ay possessive. Magpapakita ng pagmamayari nung simuno. So ang pagmamayari ay tama, yung kanilang mga proyekto. Okay? So the students submitted their projects. There ang ginamit kasi nagpapakita ng pagmamayari. Ang pagmamayari ay ang mga proyekto. Anong ginawa nila sa mga proyekto nila? Sinubmit or ipinasa nila marahil sa kanilang guro. Okay? That's example number 1. Now, pag sinabi natin there, ibig sabihin, kagaya ng paulit-ulit yung sinasabi, magpapakita tayo ng pagmamayari. So, we have examples here. Their projects. Ang kanilang mga proyekto. Okay? Refer tayo dito sa translation. Ang kanilang. Their house. Ang kanilang bahay. Their ideas, ang kanilang mga ideya. Pero tayong pagmamayari. Their school, ang kanilang paaralan. So, ganyan natin ginagamit ang there. Okay? So, pwede rin po itong magkahiwalay. Hindi laging magkatabi ito sa pangungusap ha. May pagkakataon na magkahiwalay itong dalawa. Basta tatandaan natin para di nalilito, merong pagmamayari kapag ginagamit ang salitang there. Translation in Filipino, ang kanilang. So, example number 1, natukoy ka na kung ano ang pagmamayari. Tama? Tama. Ang pagmamayari sa example number 1 ay house, itong bahay. Okay? Yan yung ating possessed thing. Number 2, ano kayang pagmamayari? Tama. Ang pagmamayari ay yung nanay. Okay? So, ibig sabihin may nagmamayari sa kanya yung there. Ibig sabihin yung there na yun, pwede yung mga anak niya. Siyempre, kasi nanay nga, di ba? Ang kanilang nanay. So, number 1, basahin ko muna ng buo. I saw their house when I went to Cebu. Nakita ko ang kanilang bahay noong ako ay pumunta sa Cebu. Okay? So, ang pagmamayari ay house. Yung there na yon, tinutukoy nito ay yung nagmamayaring higit sa isa. Okay? Ang noun ay plural. Tandaan po natin, kagaya ng paliwanag kanina. Number 2, their mother went to the market to buy some food.
Now, dito, ang kanilang nanay ay pumunta sa pamilihan para bumili ng makakain or pagkain. Alright? So, ginamit natin ang there dahil tayo ay nagpapakita ng pagmamay-ari. Okay? Basic. Sa next one naman, ang there, kagaya ng sinabi ko, contraction ito ng salitang, tama po, they plus are. Diba sinabi ko na sa inyo dati na ang process ng contraction ay inaalisan natin ng letra ang isang salita doon sa dalawa, okay, na salita. Tawag natin sa prosesong ito ay contraction. Pinagdidikit lang natin sila, no? Inaalis natin yung ibang or specific letters, tapos nilalagyan natin ng apostrophe. Okay, kagaya dito. Inalis natin yung A, pinagdikit natin yung they, tapos yung RE, in between nilagyan natin ng apostrophe. Ang tawag dito ay contraction. Let's have examples for this one. Now, dito sa ating halimbawa, makikita ninyo na gumamit tayo ng plural na noun. Kasi ang function nga nitong there ay, of course, halilihan yung noun or simuno ng pangungusap. Pwede rin natin gamitin ang there or they are kahit wala yung pinalitan na simuno or pangalan. Okay? So now, in this example, alam naman natin, ulitin natin, no? They are meaning they are. Sila ay or sila ang. Yan ang dapat ninyong tandaan. Let's have this first example. My classmates are noisy. So, ang tinutukoy natin dito, yung maingay, sino ang maingay? Sila yon, mga kaklase. Ulitin natin, plural, ibig sabihin, higit sa isang ating hinahalilihan. Di ba pag tayo ay nagpapalit ng ating simuno, ang tawag natin dito ay antecedent. So, ang tawag natin dito sa classmates ay antecedent. Yan. Alam ko na alam ninyo yan. Turo yan sa atin nung elementary pa lang tayo. Right? So, dahil na pinalitan na natin siya, ang gagamitin natin ngayon ay pronoun. Ang pronoun na they. Right? So, kaya dito sa baba, nilatag ko na they na ang aking ginamit. Now, ang gagawin natin, i-contract natin siya. Gagawin natin there. Okay? They are noisy. Sila ay maingay. Pwede mo rin sabihin, sila ang maingay. So, they are noisy. Ang tawag natin dito ay contraction ng salitang they and are. Walang pagmamay-ari dito. Sinasabi lang natin na sila ay or sila ang. Okay? Let's have this next example. The visitors are very impressed by his performance. In here, sinasabi natin na sila ay, di ba? So, ang mga bisita ay na-impressed or humanga sa kanyang performance. Tama. Ang ating antecedent dito or pinapalitan natin ay yung visitors. Higit sa isa, kaya plural. Marami. Kaya ang gagamitin natin ay hindi he or she, kundi ay they dahil ang ating simuno na antecedent or ang ating pinapalitan ng panghalip ay higit sa isa or plural. Now, ang gagamitin natin ay tama, they. Okay? So, sino yung they na yon? Yung visitors. Now, they are very impressed by his performance. So, ito na yung bagong nating pangungusap kasi pinalitan na natin yung ating naunang, yan, tama po, yung subject. So, dito ang subject na natin ay yung pronoun na they. They are very impressed by his performance. Ito yung ating pagsasamahin, kaya magiging they are. Okay? They are very impressed by his performance. Now, dito, they are, ibig sabihin, sila ay. Okay? So, sila ay talaga namang na-impress. Okay? Masyadong na-impress. Okay? Sila ay. Madali lamang, di ba? It's test time. All you need to do is just to choose between these two words kung alin sa kanila ang dapat gamitin sa pangungusap. Let's begin with number 1. They are very happy about your success. Sila ay masayang-masaya sa iyong tagumpay. Correct. Ang answer natin dito ay they are. There. Sila ay. Okay? They are very happy about your success. Number 2. They gave me their entries for that contest. They gave me their entries for that contest. Very good. The correct answer is there. Nasaan ang pagmamayari? Tama. Ang pagmamayari ay yung entries. Number 3, last number. Their ideas are always relevant. Their ideas are always relevant. Ang kanilang. Okay, very good. The answer is there. Okay? Pagmamayari, ideas. I hope you got it all. This is Sir Marvin. Don't forget.